Hindi na po bago sa akin pahayag sa mga nakasulatan ang widow's mite, ang abuloy ng bago na tutusin ay halos walang halaga, lalo-lalo na ngayong kapanahonan sa ito. Sabi ay dalawang musik ng panahon ay may katumbas ng isang pera. Ngayon, yung 25 centavos hindi na pinapansin. Yun na pinakamaliit natin ngayong denomination ng pera. Wala nang isang pera. 25 centavos yung pinakamaliit natin ngayon. Bahagi yun ng pagkilala natin. Sabi nga po natin na makita natin dito, isa rin o panyaya na makita natin dito ay ang kalooban ng babaeng balong ito. Yung tinatawag natin mapagbigay loob sa Diyos. Bahagi ng kanyang pagkilala na siguro gawa na rin ng kultura. Kasi bahagi mo ng kultura ng mga Hudyo na sabi nga natin na nangangalaga sa mga itinuturing natin mga balo. Kaya ito rin ang ating porpis at saka itong ating mga kung tawagin natin ay programa ngayon na tumutukoy sa mga kapatid natin na mga kung tawagin natin ay mga nasa laylayan ng gobyerno, bagamat may kontrobersya. Kasi sabi na iba-iba't napasama yan. Mayayaman naman yung mga yan. Pero yung pong programa na yan ay kung tutusin ay base sa kaisipan ng banal na kasulatan. Bahagi na ho ng mga Hudyo. Sa mga Hudyo, sa ating bago lang yan, nakuso lang yan sa panahon ng Pinoy. No? Sa mga Hudyo, ay biro niya, bahagi na ng kanilang kultura at ng kanilang pananampalataya na tulungan ang mga itinuturing natin mga balo. Kaya po, para po sa mga Hudyo, mga Muslim, may mga komisyon na may mga Hudyo na mga Muslim. Kahit na yung mga Muslim, may mga nangingi sila ng mga balo. Bahagi na ho ng kanilang kultura. Alam na ho yun ng kanilang kalinangan na ang kapag balo yan, lalong-lalo na yung panahon na yun, talagang tinutulungan. Kaya bahagi yun na makita natin na yung ating programa para sa mga mahihirap ay kung sino ay maganda kasi unti-unting hinuhubog ang kalinangan ng sambayan ng Pilipino na tulungan ang mga itinuturing nating mga balo. Bakit ko nabanggit ito? Kasi hindi nakatulong din doon sa balo. Hindi lamang ako sapagkat bahagi ng kanilang kultura. Pero isa na rin yun. Alam niya na sa pagtingin ng mga Hudyo ay hindi sila pababayaan.
Kasi bahagi ng kanilang pananampalataya. No? So nakabase rin yun sa pagtitiwala sa Diyos. Na alin, bagamat bahagi na ng kanilang kultura. No? Kasi hindi naman lahat ng balo ay katulad nito na handa niyang ibigay yung kahuli-hulihang kusing sa araw na yun sa pagtitiwala na bukas hindi siya pababayaan ng Diyos at ng lipunang kanyang kinabibilangan. Kasi sabi nga natin yung tawag embedded, no? Nakaugat sa kanilang pagkilos bilang isang Hudyo. Pero yun ay pagtitiwala higit sa lahat na hindi siya pababayaan ng Diyos. Lumigit na kasalanan, hindi siya pababayaan ng Diyos. At kung tutusin yung pagkilala na total naman ang lahat ng ipinagkakaloob niya ay galing din naman sa Diyos. Kaya sabi ko sa kalinangan natin mga Pilipino, medyo bago kayo. Pero sa kalinangan ng mga Hudyo, thousands of years na kanilang binibigyan ng higit na pagkilala. Kaya nawa, maging bahagi siguro doon sa ating hamon na makita mo natin, alam niyo minsan, bilang bahagi ng pagninigay, na yung ating programa, katulad ng 4Ps, kasi hanggang ngayon may mga kapatid tayong mga nagmamalimos. Ay, sabi ko ay, ito bang mga nagmamalimos? Kung sino sa atin, bawal yung mamalimos. May batas na sa Pilipinas na bawal mamalimos. At hindi lang mo yun, bawal magpalimos. Pero sabi ko hindi lang mo sapagkat sa batas na yun. Ngunit, yun ay isa rin pamantayan na yun sabihin. Medyo may problema yung ating programa ng 4Ps. Bakit? Either na itong mga namamalimos, hindi na bibigyan ng 4Ps. O pangalawa, hindi natututukan ng gobyerno ang tunay na pangangailangan ng mga tao kung bakit inilunsad ang programa ito. Na makita na alin na sana matulungan itong mga itinuturing nating mga nasa laylayan. Kaya bahagi yun, nakakalungkot. Hindi rin siguro nakikita ng mga nasa gobyerno na kapag may mga namamalimos, a sign of failure of the government program, katulad ng 4Ps. Kasi dapat, doon na yung ibinibigay. Doon na yung dapat is pinapahayag. So, hindi lang sa pagkakalibalas. Pero ibig sabihin, dapat ginagabayan na yan ng gobyerno. Well, sabi nga mo natin, maaaring hindi gawa ng kakulangan. Kaya lang, sayang, no? Sapagkat sabi nga ng komisyon ng iba, yung iba naman, sinisilip. Kung bakit yung binigyan ng ayuda, tawag natin yung ayuda, ay may kakayanan naman. Pero bahagi yun na kung saan siguro, sabi nga natin, dahil sa
hindi yun bahagi ng ating pagkilos, no? Na makita ko natin sa pagtugon sa paghamon ay pinapahayag ng buong may kapal. O maaari din siguro may mga tao talaga, no, na palaging ang tingin nila ay palaging kulang ang ibinibigay sa kanila. O pwede naman sabihin natin na may mga tao talagang mga tamad na ayaw nang magsumikap sa kanilang sarili. Pero isa lang ho siguro yung pagkakataon na makita natin at least nakikita natin yung elemento na tulungan as a nation, no? Bilang isang bayan ng Diyos, na tulungan itong mga itinuturing natin na higit na nangangailangan. Pero sana nga ipanalangin natin na yung pagkilos ay maging mas maayos, na talagang natutulungan natin yung higit na nangangailangan. At sabi nga natin, kasi kung babasihan natin yung batas, bakit ba may ganito? Tulungan upang makaahon. Pero alam natin kung minsan yung pagtulong, kung minsan ay may mga pagkakataon na yung pagtulong natin, tinuturuan natin silang maging tamang. No? So, siguro kinakailangan din emphasize ko, no? Na kaya tinutulungan ay para lalong umunlad. At pangalawa, kung minsan, makita natin yung parang pagtulong kapag tinulungan mo, obligasyon mo pa, no? Obligasyon mo pa. Kapag hindi mo tinulungan, ikaw pa ang masama, no? Ay bahagi yun na kung saan yung makita ko natin, no? Ay sa Ebanghelyo na makita natin ito ay bahagi ng atin. Tulong, no? Tulong ito. Hindi ito obligasyon na tulong, no? At sana rin tayo, no? Do not make it an obligation. Bakit? Hindi na tulong. At mawawala rin yung merit. Mawawala yung merit. Pag sinabi mong tulong, ay alin yun? Kasi kusang loob mo na ibinabahagi out of pagtitiwala sa Diyos na hindi ka niya pababayaan at pagtitiwala sa Diyos na nawa itong tulong mo ay tunay na makatulong doon sa tao na siya ay umunlad. Hindi para tulungan na siya ay maging tamang. So, bahagi yun na kung saan ay makita ko natin yung tinatawag natin pagyaman ng ating pagtulong o ang yaman ng ating pag-aakuloy. Nawa makita natin ito sa higit na pagkilos na nawa maunawaan natin sa ayon sa paanyaya na pinapahayag ng buong may kapal. So, wag ko kayong tutulong kung masama ang loob ninyo. Sapagkat hindi ko yan makakatulong first and foremost sa inyo. Hindi, no?
kung tutulong lang kayo masama ang loob ninyo, no? Ay sabi ko nga, ginagawa niyo ang inyong pagtulong bilang isang obligasyon. No? Hindi. No? Dapat yan ay sabi nga, no? Ay isang pagtulong na hindi na kung saan nakatutulong. At sino yung hindi na natutulungan? Kayo natutulong. Hindi lamang yung tinutulungan, ngunit higit sa lahat, yung tayo nag-aabuloy. Kasi sa Ebanghelyo natin, itong babae, bahalo na ito, na nabigay, ay para sa kanya, ay yun ay isang pagkilos na pagtitiwala sa harapan ng kung kapal. Pinapalago ang kanyang pananalig na hindi siya pamabayaan ng Diyos. Kaya ano nga sabi ni Jesus, itong bago ito ay nagbigay ng higit sa lahat ng mga nagbahagi. No? Sa lahat ng nagbahagi. So sana po, ito yung take natin ngayon sa paninigay natin ngayon sa araw na ito. No? Yung ating pagtulong ay nawa ay lumago higit sa lahat sa pagtitiwala sa Diyos na hindi nagpapapaya.